Bukod sa mga isda at ulang na nakukuha sa mga palaisdaan ng Kalumpit, may mga alimango o crabs din na pwedeng makuha rito. No, kanina nga nang-isda kami gamit yung bangka, medyo nainggit ako sa mga isda. Kaya ayun, pumunta na rin ako dito. Tamang swimming play date lang. Siyempre, may kasama ako si Kuya Sammy. Kuya Sammy, asan ka? Ayun! O, dalawa kami ni Kuya Sammy nagdesisyon mag-swimming ngayong araw. O, Kuya Sammy, ano ba yung gagawin natin ngayon? Ano po, sisisid lang po. Mga kapuso, yung tubig po dito, kung nakikita nyo, medyo kung di ako lalangoy, medyo lampas pa sa akin. So, sisisirin talaga namin to. Ano ba yung kukunin namin? Well, ang kukunin namin is yung dragon bubu. Isa pa nilang paraan ng pangingisda dito. Tara, subukan na natin. Okay, sa amin, ano bang unang gagawin natin? Ito na po, nagbubunot na po natin. Okay, bunutin. Nasa ilalim po natin ngayon yung trap mismo. Ito na po. Ayan na! Ang dragon bubo ay isang trap na gawa sa fishing net. Tinatawag itong dragon bubo dahil sa itsura nito na medyo pahaba ang hugis. May pagkakahalintulad sa isang dragon. Hirap na kayo sa amin. Oo, at mga kapuso, medyo mahirap talaga kunin tong dragon bubu kasi nga sobrang lalim ng putik rin sa ilalim ko no? Kaya medyo mabigat talaga kunin. Tara, tulungan natin sa amin. Hilahin ko lang to, boys. Ayun! Kinakailangang itanim o iwan ng mga dragon bubo magdamag. At saka ito hahanguin sa umaga tulad ng ginagawa ni Sean at Kuya Sammy. Ayun! Tingnan natin kung maswerte tayo. Okay. Okay, up. Tingnan natin kung may mga naloko tayo ngayon. Ito na pala yung mga nahuli. So ayan mga kapuso, nakikita nyo yan. Meron na, may sugpo, isa, may isda rin. 15 peraso na ganito. Ayan na mga kapuso, yung mga nahuli natin. May alimango tayo, may ulang, may swahe, tapos may konting ring isda. Sasama na natin yung mga nahuli natin kanina. Tapos, syempre, naghirap tayo para hulihin tong mga to. Kaya dapat sumibog na tayo, kaya tara kain na. Sa mainit na kawali, magigisa ng bawang at sibuyas. Pagkatapos, lagyan ito ng isang mangkok ng tubig. Tatakpan mo muna natin to. Hihintayin lang itong kumulo. Ilalagay natin yung miswa. At hintayin itong lumambot. Ilalagay na po natin yung ating patola. Sunod ay hahalo ang patis at onion leeks. Huling ilalagay ang napakuloang alimango. Haluin lang ito at hintayin kumulo. Makalipas ang ilang minuto, ready to serve na ang alimango sa miswa at patola. Tikman na natin! Siyempre, kuha ako ng sabaw. At noodles, kuha tayo ng half na ito. Tapos ito, lagyan na natin to dito. Ito. Okay na balance to no? Kasi syempre may mga gulay, may patola, may miswa. Pero kung gusto mo rin ng meat, kung medyo high blood ka, ito may alimango, hinaluan ng gulay para balance lang. Okay, tikman na natin yung crab. Masarap. Lasang-lasa na presko yung yung crab. Alam mo hindi frozen Siyempre. Championship. Sabaw tayo. Yung kakaiba yung sabaw niya kasi nga may seafood siya. So yung katas nung crab, humalo na dun sa sabaw ng miswa at patola. Kaya napakasarap. Like madagat, lasang seafood yung sabaw. Kailangan ko simutin to kasi pinaghirapan ko to.